puntahan natin yung Ray Dadyan po sa Senado, no? Kasi open secret naman to, no? Marami kayong mga colleagues yan, nagigil talagang hindi matuloy yung impeachment trial. So ito na yung kanilang pinakadahilan, di ba? And nadidinig natin lately, sinasabi, we have to follow the Supreme Court, we have to abide by the ruling, dahil rule of law, ganyan-ganyan. So far, ano po bang napupulsuhan ninyo dyan sa mga kasama ninyo? Nagkakaroon po ba ng traction itong resolution na ito? Na ituloy yung proceedings? Hindi ko masabi kung nagkakaroon ng traction, pero siguro naman pag napag-usapan na namin to lengthily sa floor para nakaririnig ng taong bayan ng usapan at hindi nakatago, pag napag-usapan na namin to, baka naman merong mga mamulat dyan na ang mangyari, imbis na magmadali kami, hintayin natin yung MR. Baka sakaling pag nag-review ang Supreme Court, baka magbago isip Di ba? Baka ma-realize nila, teka muna, mali pala yung interpretasyon natin ng ganito. O baka mistaken tayo rito. Baka sabihin nila, hindi, unanimous siya, never nagkamali ang Supreme Court, never nag-reverse. Hindi, we checked. Meron palang records sa Supreme Court na unanimous, nag-reverse So, okay. Ito ngayon ang question ko kung nagmamadali, sa mga nagmamadali na kasama ko. Paano kung dinesisyon na natin to next week? Sabihin nila, dismiss natin tong articles of impeachment kasi may Supreme Court decision. Nanalo sa boto sa amin, sa Senate yun. O the dismiss. Paglabas ng MR ng Supreme Court, nag-reverse. Anong gagawin namin ngayon? Paano? Hindi ba? Balik ulit. So, tuloy na robe. Yun ang pabigat. Hindi ba? Kasi unanimous Unanimous? Baka, for all you know, hindi kaya unanimous mistake? Ito rin isa kong naisip po, bilang epekto sa Senado, bilang isang impeachment court, dahil kayo po yung talagang merong sole power to try and decide impeachment cases, nag-acquire na kayo ng jurisdiction over the impeachment case. At sinunod naman ng House in good faith, di ba? Based on existing law, yung proseso ng impeachment. Hindi ba pwedeng ilaban niya ng Senado kahit ganun po yung decision ng Supreme Court? Well, there are some of us who believe na pwede. That dapat. Kasi binabasa ko rin doon sa decision, walang sinasabi yung decision na itigil namin. Pero yun ang effect, di ba? Yun ang effect po Walang nakalagay doon Oo nga, walang nakalagay. Pero yun ang effect. Kasi sabi nila, immediately executory. Sinasabi nila na immediate pero hindi final. Iba yung sa Supreme Court na final. Iba yung immediate na articles of impeachment, forthwith, immediate. Yun ang interpreto. Sabi nila, hindi, yung forthwith parang hindi immediate. Ngayon na sinabi ng immediate executory, pero hindi pa final, pinipilit naman ng iba ngayon, hindi, immediate daw Akala ko ba iba forthwith is immediate? Nako talaga. Sa madaling salita, ikinalulungkot ko. Pero pagka ayaw, may dahilan. Pagka gusto, may paraan. Iyan ang pinakamasakit na katotohanan dito. Pero nga po, yung bigger issue rito kasi, I don't know whether you share this observation by many, mas pinapahirap yung proseso para i-hold accountable ang mga pinakamatataas na opisyal ng bansa natin because of this Supreme Court decision. Diba yung accountability of public officials? Absolutely. I agree. Totoo yun. Hihirap talaga. Kaya sabi ko sa iyo, wala nang impeachment. Pag nangyari ito, wala nang impeachment. Believe me, wala nang mai-impeach yan. Saksakan na ng hirap At saka daling i-dismantle. So far, ilang kayo nakalagda po muli dito sa resolution na ito? 4 po, Tama? Hindi ko alam, pero kasi nung pirmahan ko yan, ang alam ko, si Francis, si Risa, at si Bam pa lang nakapirma nung pumirma ko So 4 kayo? 4 at the moment, I don't know kung nadagdagan. Yung bang minority bloc, boboto ba yan sa tingin niyo? Meron ba kayong pag-uusap? Well, your guess is as good as mine. I don't want to preempt any of my colleagues. Ayoko namang sabihin na ito, may tendency na ganito, ito may tendency na hindi naman. I'd rather not
I refuse to answer your question. Hindi kasi yun ang kakaiba dyan sa Senado, no? May ano yan 24 separate republics yan di ba? Oh, totoo, So, totoo. ang kakaiba ng decision yan, especially for something as big as this. So, in that Well, respect, pwede rin may makuha kayo from the majority, di ba? Aside from that, sinabi mo, with something as big as this, ito lang ang Supreme Court decision na something as big as this na walang oral arguments. Yun nga Hindi ba weird yun? Ang laki-laki ng issue, walang oral arguments Your word, not mine. Weird. Hindi ba? Weird Tsaka yun na inisip ko rin dati. Hindi naman naglabas ng TRO when this petition was first filed. Tapos ngayong malapit na mag-reconvene ang Senate Impeachment Court, biglang lumabas yung decision at immediately executory. Diba? Void from the beginning yung articles of impeachment. Yung inisip ko, hindi naman sa kung hindi ba parang sampal ito sa Senado at saka sa House ng isang political branch, kayo meron responsibility to try and decide, tapos yung House to initiate impeachment cases. I'd like to quote what Senator Frank Drilon, who was Senate President twice, sabi niya, the Supreme Court should leave the Senate alone. End of quote. I believe that. Okay. Separate body, di ba? Judiciary. Okay. Sana wag mawala ang tiwala ng ating mga kababayan sa judiciary. Sa Senado, gusto rin namin wag mawala ang tiwala. Kaya pipilitin namin ibalik ang magandang reputasyon, integridad doon sa Senado. Pero yung Senado, okay, three equal branches of government, sabi ng Konstitusyon. Pero, pag impeachment court, hindi ka equal yun. Sole, di ba? S-O-L-E. Sole impeachment decision comes from that impeachment court.